Nagtapos ang nakaraang chapter sa isang nakakabitin na last panel kung saan ay nahimatay si Maru matapos ang pagwawala nito. At ngayon na lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 7 ng JJK Modulo ay mas ma-hype pa kayo mga kaibigan sa mga kaganapan matapos ang eksenang to. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang ito at hindi po full chapter review kaya subject to change pa ang mga detalye na ilalahad ko ngayon. Kaya may wag na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena dito sa matanda na tumatakas pala at napunta siya rito sa may eskinita. Pero nahabol siya ni Usame at sinabihan ito na wag nang tumakas pa. Kasunod yan ay dito na ipinakita ang nakakagulat na eksena nang itinapat ni Usame ang kanyang kamay sa bibig nito at nag-appear ang marka sa kanyang kamay sabay sinabihan ng matanda na wag kang kumilos dahil na di talaga ito nakakilos. So ang ginamit ngayon na curse technique ni Usame ay ang curse speech ni Inumaki mga kaibigan na mula sa Inumaki clan. Pero nakapagtataka dito ay nakapagsalita pa rin ng maayos si Usame unlike kay Inumaki. Pero hayaan nyo kasi sa full chapter ipapaliwanag pa natin ang eksenang to ng gusto. Kasi matapos niyang gumamit ng curse speech ay pinatumba niya rito ang matanda at si Mino na ang kanyang pinaubaya dito sa matanda. Kasunod niyan ay dito naman kay Cross ay tinanong niya si Tsurugi sa kung ano rong ibig sabihin nito kanina tungkol sa sinabi nitong magiging magkapit-bahay pa sila ni Maru na hindi raw sang-ayon siya rito. Sinabi niya rin na nagpapanggap lang daw mga tao pero deep inside ay nilulook down daw silang mga alien na mapagmataas daw ang mga to. Dumating naman si Usame sa eksena kaya sinabihan ni Cross si Usame na dadalhin daw niya si Maru sa kanilang mothership para i-treat ito. To which ay di naman sumang-ayon si Usame kasi magiging delikado ito kung makikita ng mga Shimuya na nasa ganitong sitwasyon si Maru. Kaya sinabihan niya si Cross na ipapadala lang daw nila si Maru kung di raw talaga nila kakayanin ang pagtitreat kay Maru. Matapos niya na sa sumunod na eksena, habang ititreat na si Maru ay kinuha naman ni Cross ang bandage nito sa kanyang third eye at nagpanggap siya bilang si Maru. Matapos yan ay nagising naman si Tsurugi at ang kanyang kasama dito ay si Cross na nagpapanggap na si Maru. Tinanong naman ni Tsurugi kung nasan si Yuka at kung bakit parang galit daw lagi si Cross sa kanila. Maya-maya pa ang pinaka nakakasurpresa na eksena mga kaibigan ay dumating na kasi nang biglang may kita ang isang panel na kung saan ay may kita si Mahito at hindi ito flashback kundi present talaga na tila ba'y nakatingin kina Tsurugi si Mahito na sabing hindi yun siya. Ang dialogue na ito ay maaaring di pa accurate kasi base lang ito sa rough translation na parang na-reborn ulit si Mahito at inakala niya na si Yuji ang nandirito. Well, mas malilinawan pa tayo sa full chapter nito. Anyways, dumating naman dito si Yuka at nagkaroon sila ng conversation na matapos niya ay nang ayos ng kanilang pakiramdam ay nagpasyal na sila sa amusement park at sumakay sila sa mga rides not knowing nang kasama ni Tsurugi at Yuka dito ay si Cross pala hindi si Maru. Maya-maya pa may nakita naman silang nawawalang bata kaya nilapitan nila ito at sinabihan na tutulungan nila itong mahanap ang kanyang ina. Umiyak naman ang bata at sinubukan nila itong i-comfort pero mas umiyak pa ito kasi di marunong mag-comfort itong si Cross kaya nag-backflip na lang si Cross para ma-comfort ang bata pero si Yuka ay nag-backflip din bagay na kinasurpresa ni Cross. Matapos yan ay nang nahanap na ng ina nito ang bata ay binigyan naman ng bata si Cross ng isang Halloween balloon. To which ay pinaliwanag dito ni Yuka na itong pinuntahan nila ngayon ay isang festival, isang Christian festival daw. Na-mention din niya na maraming religion daw dito sa Japan including Buddhism, Shinto at marami pa. Kaya sabi ni Cross na wala raw talagang sinasambang tunay na Diyos ang mga Hapon. Kasunod yan ay kunento rin ni Yuka ang tungkol sa mga Kristiyano noon na pinapatay raw pala dito sa Japan. Sa conversation na ito ay na-mention yan tungkol sa pagrespeto ng kanya-kanyang kultura at religion. Pero sabi naman ni Cross na ang nangaapak daw ng buhay at ang nangunguhan nito ay mag-e-expect daw talaga ng ganti. Kasi may karapatan daw ang mga nakuhanan na kunin sa kung ano ang kinuha sa kanila. Na dapat ay maganda raw si Yuka sa mga bagay na yan. Kaya napasabi naman si Yuka sa kanyang isipan na nadeklara ba raw ngayon ng gyera itong si Maru. Kaya inimbitahan naman ni Yuka si Cross na samahan siya nito bukas na may pupuntahan lang daw siya. Na kinabukasan ay nagpunta pala sila sa ospital na kung saan ay ang resulta sa check-up ni Yuka ay may tumor pala ito sa utak at may taning na pala si Yuka mga kaibigan na hanggang kalahating taon na lang ang natitira bago siya tuluyang mamatay. Matapos yan ay tinanong naman ni Cross si Yuka sa kung bakit dinala pa siya nito dito. Sabi naman ni Yuka na ayaw niya raw kasing kaawaan siya pero mag-isa lang daw kasi siya at wala siyang masabihan nito. Sinabihan naman ni Cross si Yuka na marahil buhay pa raw itong si Yuka ngayon pero patay na raw ang puso nito kasi magmula nung nalaman nito na may ganitong sakit daw pala siya ay paniguradong nagbago na raw ang pananaw ni Yuka sa mga bagay-bagay. Nasabi naman ni Yuka na wala raw siyang pake kasi mamamatay din naman siya. Sabi naman ni Cross na ninakaw daw ang future ni Yuka. Na di ba raw nanakawin ni Yuka ang future ng iba na nauna nang nawalan ng kanilang future? Nang nasabihan ni Cross ay tinanong naman ni Yuka si Cross na sabing na kung si Cross daw ang nasa kanyang posisyon ay ano raw kaya ang gagawin ni Cross. Kaya dito na nainis si Cross at ni-reveal na nagdusa daw pala ang mga Shimuyans dahil sa mga tao. Sabi naman ni Yuka na bagamat nawalan daw ng tahanan sina Cross at nagdusa ay hindi naman daw ito mamamatay pero siya ay mamamatay daw. Kaya may mga bagay siyang di mababago pero si Cross ay may mababago pa siya
kasi mas may time pa si Cross sa buhay nito. Kaya tinanong ulit ni Yuka si Maru sa kung ano raw talaga ang tunay daw nangyari kina Cross at sa kanila. Kaya sabi naman ni Cross na di raw siya makukumbinsi sa lohika ngayon ni Yuka. Nasabi rin niya na hanggang kailan ba raw nila titiisin ang pagdurusa na to, ang pangmamaliit ng mga tao at marami pang iba mga kaibigan na obvious naman daw na ayaw raw talaga makipag-coexist ng mga tao sa kanila, na kung ganun ay pipilitin niya raw ito. Kaya tinanong naman ni Yuka si Cross sa kung hanggang kailan daw nito babaguhin ang kanyang pananaw na paulit-ulit na lang daw ang nangyayari. Ang pag-hate daw sa mga tao at ang sama ng loob nito ay dapat na raw tapusin ngayon at sisimulan na raw nila ito dito sa kanilang dalawa. So apparently, ang hatred ni Cross sa mga tao ay matindi mga kaibigan. Di lang yan maaaring ganito rin ang nararamdaman ng si Murian sa mga tao, kaya siguro ay na-reborn si Mahito kasi mas tumitindi ulit ang hate o negative energy sa era na ito. Man, ang tindi. At abangan yung full chapter review natin sa chapter na ito kasi marireveal natin at malalahad ang mga detalye na tsak na magpapasurpresa at magpapahype pa talaga sa inyo sa mga darating pa na chapters. Isang detailed at mas accurate pa na review nitong chapter 7 ng JJK Modulo. Kasi dito muna natin tatapusin ang ating spoiler review mga kaibigan. Kaya naman kung gusto nyo ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.